maliit lang, pero ngayon, nakabula na. Masayang masaya ako, hindi para sa sarili ko, pero para po sa mga Manileño. Ngayon, nagkakaroon ako sila ng pag-asa na pwede magkaroon ng pagbabago. Masaya ako dahil nakita nila yung sinseridad ko. Nakita nila na hindi ako tumakbo para yung mama, nakita nila na dito ako para tulungan sila. Unti-unti na silang nagigising sa katotohanan. Dahil yan sa lahat ng ikot ko, sa sipag ko, sa pagkausap ko sa mga tao, naramdaman nila yung tunay na sincero, malasakit ko sa kanila at sa mga plano kong gawin para sa Manila. Kaya wala ko ibang gagawin, kundi ituloy-tuloy lang yung ginagawa ko ngayon, magsipag palalo, at gaya nga na sinabi ko mga Manileño, lalaban tayo hanggang dulo at ipapanalo ko kayo. Thank you. At syempre, ito ang editor ng Manila Standard, Nikki Wang. Yan, Nikki. Yan. Si Nikki na may meeting pa sa Makati. Yan. Una po muna, SB, nalutuwa kami at umangat yung survey mo sa Manila. Bukod sa mga nabanggit mo kayo ng achievement mo bilang estudyante, valedictorian, Part of the Brains, nalutuwa ako, minsan napanood ko yung Part of the Brains na gawin na, so ay, si SB pala yun. Na-confirm ko kasi isang vlogger na ikaw nga nun. But anyway, nabanggit mo yung plano mo sa Manila, sa entertainment, sa turismo. Pero ano naman ang plano mo sa mga kabataan? Ang pinaka-plano ko po dyan ay mabigyan talaga ng pondo yung edukasyon. Magkaroon sila ng allowance at scholarship para makagraduate sila. Hindi lang yun, libreng uniform, libreng school supplies, libreng sapatos. Kailangan makagraduate yung mga kabataan sa Maynila at makapasok sa magagandang universidad. Tandaan niyo po nasa Maynila karamihan ng magagandang university. Sa Pilipinas, nasa TAP, nasa Moraita, nasa University Belt. Pero ang dami hindi makapag-aral. Kaya nga, hindi lang scholarship, hindi lang allowance, hindi lang libreng mga uniform ay bibigay natin. Gagawa tayo ng mga libreng review centers para mabigyan ng mas magandang tsansa yung mga Maynila, mga Manileñong kabataan makapasok sa magagandang universidad. At partnership po ng Manila government dun sa mga universidad sa Maynila para makalat sila ng mga slot para sa mga estudyante namin sa Maynila. Kasi alam niyo po, education is the greatest equalizer. Yan ang ginamit ko para mapangat ko buhay ko. Yan ang magbibigay sa inyo ng oportunidad. Pinaka-importante yan. Yan yung bagay na hindi mananakaw ng kahit sino man sa'yo. Hanggang meron kang edukasyon, kahit wala kang trabaho, magkakaroon ng oportunidad sa mga susunod na henerasyon at matutulungan mo pamilya mo. Kaya sobrang prioridad yan. Bilyong pondo po ang ilalaan natin para maipatupad lahat ng mga sinabi ko yan para sa edukasyon ng mga kabataan sa Maynila. Salamat po. Thank you. Last na tanong na lang. Sabi nila, bago ka mag-succeed, makakatanong ka ng maraming no. And you only need one yes to succeed. O masimulan yung ang iyong pag-asenso. Sino po ang unang nag-yes kay SB? Nanay ko po. Kaya napakalaki ng utang na loob ko sa nanay ko kasi Ano pangalan niya? si Mama Nina Clara Versosa. Housewife lang yung nanay ko. Ginapang kami. At sundo, paligo, luto ng pagkain, pagturo sa amin, magbigay. Hindi naman kami mayaman pero grabe magbigay nanay ko sa mga taga-probinsya nila. Lahat, pagpunta ng Maynila, sa amin nakikitira, pinapautang niya, sinasagot niya yung pang-hospital. Doon ko natutunan yung pagbibigay sa mga magulang ko. Kahit last money na namin, binibigay niya. Ngayon, nung dumating na kailangan ko magnegosyo, kailangan ko ng pera para i-invest doon sa bagay, doon sa negosyong babago ng buhay ko. Alam mo, pinangutang ako ng nanay ko. Inutang niya ako 5-6 para may invest ko. Walang tanong-tanong kung saan mapupunta
kung saan ko gagamitin. Pinangutang ako ng nanay ko, kaya sabi ko nga sa mga taong nagpapasalamat sa akin, okay, magpasalamat sa akin. Papasalamat sila dahil natutulungan ko sila. Pasalamat tayo sa nanay ko. Kung hindi niya ako ginapang, hindi niya ako pinangutang, kung hindi niya ako inaruga, wala po ako sa kalagayan ko ngayon. Kaya utang na loob ko lahat yan sa nanay. Maraming salamat. Uy, alam nyo, nakakatuwa yung mom ni Sam. Kumatin kayo ng ano, di ba, yung relaunch ang front row. Kumain kayo ng lugaw. Nanay niya ang nagluto. Nanay niya nagluluto ng mga lugaw. Pati doon sa mga... Hanggang ngayon po, ang nanay ko ang nagluluto ng arroz caldo at kung ano ng mga pagkain. Kunwari, may rally. Dati, nung bago pa mag-campaign period, meron kami mga rice picking. 5,000, 7,000, 10,000 people. Nanay ko nagluluto kasama ng mga kusinero niya ng mga arroz caldo at iba't ibang mga pagkain ng mga tao. Sabi ko, hindi nga lang ako yung ginawang anak ng nanay ko eh. Buong Maynila eh, 100,000 yung napakain, kaya thank you ma ha. Hanggang ngayon, kahit matanda na nanay ko, 66, 65, 1959 siya eh. 65, ha? Anong favorite luto ni Rian naman? Ha? 66. Anong paboritong luto ni Rian? Anong paborito niyo? Pagkain ni Rian? Yung nanay ko, pinibigyan niya nga sa buhay niya. Ano daw paborito ni Rian? Bigla ako napaisip kasi galing nanay ko. Filipino food eh. Yun ang paborito namin, Filipino food ko. Anong luto naman ni Rian? Si Rian? I'm sure gusto niya yung cookie ni Rian. Oo. Of all na ginagawa ni Rian, yung pinakamasarap yung cookies na binibake niya. Yung base bakes na sikat ngayon. Pinerfect niya yan, ilang taon. Hindi lang yung basta baking ha. Pinag-aralan niya, ano yung pinakamagandang hindi po, business partner. Pinag-aralan niya kung ano yung pinakamagandang chocolate, ano yung pinakamasarap na dough. Hindi po ako part ng base bakes ha. Sariling negosyo ni Rian yan. Alam niyo po si Rian, maraming sariling negosyo. Hindi niya ako kailangan. May sarili ho siya. Meron siyang base bakes. Meron ho siyang Healthy Appetite by Rian Ramos. Umorder kayo sa Grab, Food Panda. Yan po yung mga healthy na mga pagkain na in-order ng mga health buffs. So doon pala kumikita na siya. Siyempre artista siya, endorsements, marami siyang kinikita, diba? Okay, thank you. Ang next natin magtatanong the editor Philippine Star, Natalie Tumada. Yes, Natalie. Panghuli natin si Morley, babalik dito sa atin. Yes, Natalie. May nakayo na. Nikki Wang, hindi pinakawalan ng mic. Okay, eto na po si Natalie. Sir Sam, question ko lang, kamusta yung last stretch ng campaign? And ano yung plano natin? Sobrang pagsisipag. Yun po ang gagawin ko sa mga natitirang araw ng campaign. Lagi ko nga sinasabi, sa mga Manileño, ibibigay ko po lahat. Bibigay ko po yung sarili ko, pagod ko, puyat ko, boses ko, resources ko. Lahat ng meron ako para ipakita sa inyo na lalaban tayo hanggang dulo. Huwag kayong mag-alala. Bata pa ako, kaya kong gawin. Kaya kong kitain lahat ito. Meron akong negosyo, huwag yung isipin yun. Ang isipin nyo yung future ng Maynila. Kasi kahit anong mangyari pagkatapos ng eleksyon na to, yung buhay ko po, yung negosyo ko, ganun pa rin. Malulungkot lang ako pag iba po ang naging resulta ng eleksyon kasi wala pa rin magbabago sa Maynila. Subukan nyo na yung iba eh. Naglingkod na ho sila eh. Alam nyo na mangyayari pag sila ulit. Walang nangyayari sa Maynila, lalo humirap. Kaya sabi ko, paisa lang. Bigyan nyo ako ng pagkakataon. Ipapakita kong posible ang pagbabago sa Maynila. Kung meron mang panahon, kung pwedeng magbago sa Maynila, ito na po yung panahon na yun. Minsan ko lang po iaalay sarili ko, hindi na po ito mauulit. Hindi ito katulad ng ibang politiko. Pag natalo sila, next time tatakbo ulit. Every year tatakbo yan. Ako po hindi na po, one time ko lang iaalay sarili ko, hindi po madali itong ginagawa ko. Ngayon ko lang po talaga ibibigay lahat.
Sana po huwag nating sayangin to. Para ho sa anak ninyo, sa mga apo ninyo. Yung boto nyo sa akin, di para sa akin. Para po yan sa kinabukasan ng pamilya nyo at kinabukasan namin. Thank you.